Ebidensya na po ang nagpapakita na talagang may problema. At hindi lang maliit na problema, napakalaking problema. Kasi ang involved ditong pera, milyon-milyon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Grabe mga kababayan yung mga umalingasaw na baho sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga umalingasaw na mga ebidensya. Ebidensya na po ang nagpapakita na talagang may problema. At hindi lang maliit na problema, napakalaking problema. Kasi ang involved ditong pera, milyon-milyon. Imagine ito po, sabi dito sa balita, BP Duterte approved 112.5 million DepEd confidential fund plans without specific activities. Sabi po ng COA witness na si Wamil, Wamil pala. Mali, si Wamil. Yan ang sabi dyan, 112.5 million DepEd confidential fund plans. Walang specific activities. Sabi ng COA auditor na si Roderick Wamil sa kanyang pagda-testify mga kababayan kahapon. You see, Vice President Sara Duterte approved the Department of Education plans for 3 fixed 37.5 million confidential fund releases noong 2023. Even though daw, yung mga documents did not identify kung anong mga specific confidential activities ang paggagamitan. Kung saan gagastusin mga kababayan, yung pera, walang specific po, alams na. Di ba? Mga kababayan, dapat siya naka-itemize. May specific dapat na pagkakagastahan. The 3 releases totaled 112.5 million pesos in covered February 20 to March 30, April 20 to June 29, 2023. According to the documents na sinumiti mga kababayan ng Department of Education sa COA noong pinamumunuan pa ni Sara Duterte, yung DepEd. Ang kanilang confidential fund niya for each quarter ay 37.5 million, sabi po ni Wamil. Sa kanyang testimony sa Senate Impeachment Court, kinonfirm mga kababayan ni Wamil that the amount was fixed per quarter in that based on DepEd's document, its release was withdrawn in full. Buo, mga kababayan, yung 37.5 million. Kinokobra. Siguradong nakalagay ito sa, kung hindi duffel bag, bags, maleta. Yung sabi ko sa inyo, yung mga akusasyon nila na mali-maleta, dinideliver kay Martin, saka sa mga senador na gusto nilang siraan, congressmen, pati yung ating Pangulo, pati yung ICC, sila yung may gawain. Sila yung may gawa. Sila nagpauso ng maleta. You see? Kasi saan mo man yun ilalagay kung hindi sa maleta po? O hindi yung mga bags, mga kababayan. So sabi po ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa kanyang presentation ng physical and financial plans for the 3 quarters. It's carry Duterte's signature niya, beneath the notation approved by. So ang ibig sabihin po ng approve by ay inapprove po ng signatory dito sa box na ito, yung contents of the physical and financial plan, sabi po ni Wamil. Sa pagtatanong mga kababayan ni Attorney Kapunan. Ngayon, nang tanungin po to identify the signatory,
Sagot mga kababayan ni Wamil, signature po ni Vice President Sara Duterte po. Wamil said the same approve appeared on all three plans anya. At the time, Duterte concurrently served as Vice President saka Education Secretary anya. So the plans distributed the quarterly funds among 4 broad programs: counterinsurgency, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities operations, and anti-extremism and terrorism. Sabi po ni Wamil. However, that the plans did not enumerate the confidential operations underlying those headings. Wala po na iniligay. Puro generalities lang. Alam na. Doon sa kanilang physical and financial plan niya, for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasihan po ng kanilang disbursement para sa confidential fund. Nakita na ninyo? Di ba kayo nahinala? Di ba sa talagang plinano kung paano lunukin? Naglagay sila ng napakalalaking mga butas para malunok. O iinit naman yung ulo ninyo mga DDS. Ito ang katotohanan. Mga ebidensya po ang nagsasalita dito. Walang haka-haka dito mga kababayan tulad ng mga gawain ng mga DDS vloggers. Puro haka-haka, puro espekulasyon. Puro sabi-sabi lang. Ito po base sa testimonya mismo. Competent witness ang nagsasabi. Mga kababayan. He said the same deficiency appeared in the second and third quarter plans. Puro may butas po. For the counterinsurgency program, the document stated that the intended result was to prevent the recruitment of teachers and students by the New People's Army and other communist or leftist groups. Yung hindi man niya trabaho. Trabaho ito ng trabaho ito mga kababayan ng tawag dito ng armed forces, dinuplicate niya para may pagkagastahan. The physical target was to eliminate or reduce such recruitment. Talaga po. Wamil testified that DepEd submitted no operational document supporting those statements. Sa kabaga, mga kababayan. Based on their submission na niya, wala po silang sinubmit na document. The plans allocated 9.375 million to the counterinsurgency program in the first quarter. Yung trabaho ng armed forces. At Department of National Defense. 9.3 million in the second and 9.2 million in the third. Million po. For abuse prevention and control within schools, DepEd allocated 10 million pesos. 10.075 million and 10.125 million respectively. The stated target niya included increasing community participation in reporting cases involving learners. Anong nangyari pati nito, based doon sa naging investigasyon ng Congress, nagpagawa ng mga patipon-tipon. Pagkatapos, in-invite yung armed forces, then nagastos yung armed forces. Pero hininga ng tawag dito ng accomplishment yung armed forces, tapos sila yung nagsubmit sa DepEd, duplication, tapos pinunduhan para ma-justify
mga kababayan, na may ginamitan ng pondo, pero ang aktual na nagpondo, yung armed forces. Ha! Yan ang lumabas po sa mga investigasyon ng Congress. Ito ngayon, yun ang lalabas sa mga susunod, dito na sa impeachment trial. Wamil said the DepEd provided no list of communities whose participation had supposedly increased. Puro ghost po. Kung yung sa flood control po, ang daming ghost, dito din po, puro ghost yung mga projects, pati mga communities, walang lista. Pati yung mga beneficiaries, wala po silang sinabmit na listahan. The plans also allocated a combined 27.24 million over 3 quarters to anti-illegal activities operations. Wamil said DepEd submitted no list identifying the illegal activities. Schools involved or surveillance work reportedly conducted. Wala, as in zero. The anti-extremism and terrorism entries referred to gathering information for peace and order within DepEd and intensifying background investigations of personnel and learners allegedly involved with terrorist groups. Wamil again said no supporting operations documents ang sinabmit. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas, ganon ang lumabas mga kababayan sa impeachment trial. Magandang kinikwento natin ito. Kaysa yung nanood kayo, minsan siyempre sa haba ng usapan doon, importante talaga summary. Di ba? Madali maintindihan pag ganitong nagkikwentuhan po tayo. Kaya itong mga ganitong discussion po, importanteng pakinggan ninyo para mas madali ma-absorb natin kung ano yung katotohanan ng kwento. And i-share po ninyo mga kababayan sa mga kakilala ninyo. The physical and financial plans were planning documents, not proof that the listed amounts were ultimately spent as proposed. Wamil's testimony was limited to what DepEd submitted for audit and whether the plans identified the particular operations against which the targets in proposed disbursement could be evaluated. For the prosecution, sabi dito sa balita, the plans established that Duterte approved the full 112.5 million pesos framework, while the document niya did not disclose the specific confidential activities supporting the stated programs and targets. Malinaw po naman sa presentation. Asked what evidence DepEd submitted to establish its asserted anti-illegal and anti-terrorism activities, Wamil's answer remained the same. Wala po silang sinabmit. Mayroon kinubra. Walang trabaho na ginawa. Walang activities. Pero, naglaho na parang bula yung pera ng bayan. Magkano? Dito mga kababayan sa una, 112.5 million pesos. Sabi ko sa inyo, kung yung guro from Catanduanes, principal po, na nakapag nakaw ng 5,000 pesos na simento, worse ng cement, nakulong 11 years. Anong rason? Na si Sara Duterte hindi natin papanagutin sa ganitong ori, milyon-milyon, na ginastos na pera ng bayan na hindi napunta sa tama, kundi sa mabuting kamay. O masamang kamay pala. Ayan ang tanong natin mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Sa amin, pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago namin. Ito naman po, yung product naming binibenta online, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po siya sa mga cancer patients. Then may isa pang product kami, yung I Am Amazing Choco Barley. Very healthy po siya. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking architect, anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong mag-order sa kanya direkta.